Nasalita na nga po itong si Atty. Vic Rodriguez sa maanumalyang resulta ng eleksyon ngayong taong 2025. Tanggap po ni Atty. Vic Rodriguez ang hindi niya pagkasama sa top 12. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap para kay Atty. Vic Rodriguez ay itong maanumalya. Imagine nyo po mga kababayan po natin, kahit tayo din naman nagdududa, dahil umabot lang naman sa mahigit 18 million ang overvotes ngayong election. 18 million. Ganyan kalaki po. At tandaan po natin mga kababayan, yung mga nagrereklamo na sila po ay biktima ng overvotes nitong ECM ng Mero ay mga Duterte voters, Duterte supporters na ang kanilang binuto umano ay 10 at 12 lamang. Bakit naging overvotes ang lumabas sa kanilang resibo? So pag overvotes, hindi tagal lalabas kung sino ang iyong binoto. Pero katutuda, baka nga sinasabi ko noon, overvotes yung resibo mo, pero baka mamaya ang binilang noon ay mga kandidato ng alyansa ni Bongbong Marcos. Bilang sinuportahan o nakakuha ng malinis na mahigit 8 million na boto, itong si Atty. Vic Rodriguez, gusto niyong malaman at ngayon kasama sa mga nanawagan sa Comelec kay George Erwin Garcia na magkaroon ng manual counting para malaman ang katotohanan sa likod ng midterm election. Sige po, pakinggan natin ang mga naging pakayag ni Atty. Vic Rodriguez. At maganda rin yung graph na ipinakita ni SAS doon sa kanyang pahina na uniform po Uniform yung distribution ng votes. Wala pong pinagkaiba to noong 2013, I believe. Nung dinistribute din yung boto doon sa mga kandidato nung panahon na yon, noong 2013, yung 30 at 60-30-10. Dinistribute po yung boto 60-30-10. Dito ang hirap din pong ipaliwanag yung uniform pattern ng graph na ipinakita ni Ms. Sas. Talagang yung hindi ho nagbago yung distribution ng balota. Talagang nagmistulang pre-program. And I'm sure, sasabihin na naman nila, technical glitch. Yan po ang mahirap dito sa ating Comelec, technical glitch. Technical glitch ng technical glitch. Wala ho silang credible explanation kung bakit ganun ang naging resulta ng ating halalan. Hindi po nila mapaliwanag bakit merong 18 million overvotes. Wag na po yung mga Duterte candidates na hindi na proklama yung 7, kaming 7. Kundi, kailangan ng credible and truthful explanation bakit mayroong 18 million overvotes. Ang hirap po ipaliwanag niyan dahil parang tila sinasabi, yun nga po, narinig niya na po ito last week sa ako'y purposely ay nanahimik sapagkat nais kong tapusin muna yung naging proklamasyon ng mga tinanghal na senator para naman wala ho silang masabi pati yung ating mga kababayan. Subalit objectively bilang Pilipino, mahirap ipaliwanag bakit meron tayong 18 million overvotes. Ganun ba karami ang napakahihinang Pilipino pagdating sa simple instruction na mag-shade lamang ng 12 at huwag kayong sosobra sa 12 kung hindi mabibilang ang inyong boto at yan ay may tuturing na overvotes. At yung sinasabi ng Comelec, yung biglang nabawasan ng 5 million votes ang mga kandidato ng Duterte lamang po yata, pakicorrect nyo ako yung 5 million votes, isang iglap nakuha po yan sa pagla-live ng stasyon ng GMA7. Kitang-kita po yan wala man isang segundo Ito yung typical na isang kurap mo lang nagbago. Yes, tama po yan mga kababayan. At yan po ay naobserbahan po natin kasi nagpuyat din po tayo sa pagmumonitor sa resulta po ng election. At nagulat nga po tayo from 26 million ni Senator Bongo ay naging 21 million na lang. So kumbaga, ito sinasabi po ng ating mga kabayan na kailangan hindi tayo matulog kasi baka magulat tayo, pagising natin, iba na yung nanalo. At yan din po yung nangyari sa Cebu na binabantayan po nitong September 4 ang resulta ng eleksyon. Kasi habang tumatagal, bumabagal yung resulta ng kanyang
boto at natatakot nga po siya baka yun nga at biglang bumaliktad yung resulta at matatalo na po siya. So ito po yung nakikita po natin sa national television po at hindi po pwedeng pasinungalingan ni George Erwin Garcia at hindi ako kumbinsido, ako personally na ano lang no, technical glitch lang, nagkaroon ng duplicate sa resulta ng eleksyon. So, palagay ko po, mga kababayan po natin, no, mahirap naman natin ipaliwanag itong 5 million at sasabihin lang na nag-duplicate, no? At kung gano'n na nagka-duplicate, so, paano? Yung sinasabi niya na ongoing po yung pag-aayos habang nagtatransmit ng resulta ng eleksyon. So, ibig sabihin yun, may nagmikos-mikos habang tinatransmit ang resulta ng eleksyon. And tama, no? Paano po ipapaliwanag ni George Erwin Garcia yung 18 million na overvotes? So, napakalayo kung ikukumpara po natin sa mga nakaraang eleksyon. And tama, no? Marami po yung nagrereklamo na sila ay ang binoto nila or ang sinida nila 10 or 12 lamang. Bakit nagkaroon ng resulta na overvotes? And yes, tama yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na hindi naman ganun ka bobo siguro yung mga Pilipino, no? Hindi naman mahirap para sa ating mga Pilipino yung instruction na hanggang 12 lang kayo, no? So paano sila nag-overvote? At ang paliwanag pa ni George Erwin Garcia na baka talaga nag-overvote. So pangalawa, yung mga iba yung lumalabas sa resibo, ang sinasabi ni George Erwin Garcia na baka daw nakalimutan lang yung mga binoto. And alam niyo yung pagsasalita po ng isang katulad ng Atty. Vic Rodriguez ng Hakbang ng Maisog, representante mula sa Hakbang ng Maisog, no, na binuo ni Tatay Digong. Napaka-importante po kasi nagkakaroon po tayo ng boses, lalo na po sa mga kilalang tao, no, na may represent yung ating kahilingan. And ito kahilingan na magkaroon ng manual counting na ngayon ay kinakatakot nitong si George Erwin Garcia, mga kababayan po natin, ay karapatan po yan ng bawat Pilipino, no, na magkaroon po ng kalinawan yung ating mga katanungan. Dito po sa hinihinala po natin, na talagang maanomalya na resulta ng eleksyon. And hindi lang po maanomalya yung resulta ng eleksyon, mga kababayan, kundi maanomalya din po yung mga desisyon nitong kumilik ngayon. Tandaan natin, dalawa po sa party list ngayon, mga kababayan po natin, ang hindi po na-iproklama. And kung titingnan nyo, itong dalawang party list na hindi iproklama ni George Erwin Garcia ay lahat po yan naka-align po sa mga Duterte at bumabatikos lalo na po sa budget at sa anomalya, corruption, katiwalian, kapalpakan ng Marcos administration. At ang isa pa, ang Duterte party list, no, ay isa po sa nag-file ng impeachment ni Bongbong Marcos. So kaya ito pa is talagang nagkataon lang o may utos galing sa itaas. And now humihingi po si Marcos Jr. ng reconciliation sa mga Duterte. Nakakatawa. Anyway, ipagpapatuloy pa po natin, no, itong sinasabi po ni Atty. Vic Rodriguez. Resulta gumalaw, nawala ng 5 million. Ano yun? Tatandaan nun ninyo, pagka-eleksyon, kinakailangan precise, kinakailangan accurate. Hindi po pwedeng may plus-minus tayo na parang survey yan at 2%, 4% plus-minus margin of error. Election po ito eh. Ito po yung freest expression and demonstration of our freedom. At pagka hindi accurate, hindi precise, hindi sakto ang pagbibilang, hindi na po credible maituturi ang halalan. Paano mo maituturing ng credible ang halalan? 5 million votes, yung isang iglap ay ibinawas at walang malinaw na explanation kung hindi technical glitch. Yang technical glitch po yan po yung payong nung mga walang maipaliwanag na maganda sa mamamayang Pilipino. Diyan po sila nagkukubli sa salitang technical glitch dahil wala po silang credible na explanation sa ating mga Pilipino ano ibig sabihin nung technical glitch. Bakit literally sa isang iglap na bawasan ng 5 million votes yung mga senatoriables. Hindi po natin sinasabing kung hindi nabawas, mag-iiba ang mga nanalo, malaking posibilidad
na mag-iiba yung listahan ng mga nanalo at naproklama. Ang sinasabi natin, dapat may credible explanation itong chairman, si George Garcia ng COMELEC, bakit merong 5 million na sa isang iglap ay nawala. Nakuha po yan on live TV sa GMA7. At marami na po nakapag-download niyan, nag-viral na po iyan, hindi nyo na po mabubura at maitatago iyan. At ganun din, dahil sinasalaula po mga kababayan, kailangan kayong magalit. Dito sa Tinig Maisog, kinakailangan nating ilahad ang katotohanan. Kaya ko po pinalipas muna yung proklamasyon ng mga tinanghal na senador para nga po walang masabing kung ano-anong sour grape o hard loser o kung ano-ano. Kunin po natin itong nangyayari sa party list. George Garcia, yung chairman ng COMELEC, wala kang maipaliwanag na matino bakit may 18 million overvotes. Wala kang maliwanag na wala kang matinong paliwanag bakit biglang nabawasan ng 5 million votes yung mga senatoriable sa isang iglap. Technical glitch. So, ayan po, mga kababayan po natin, kaya na sinasabi natin, kailangan po lahat po ito ipaliwanag ni George Erwin Garcia at sagutin po yung mga kasama sa katanungan ni Atty. Vic Rodriguez. At yung mga katanungan actually ni Atty. Vic Rodriguez, hindi niya po personal na mga katanungan yan, mga kababayan. Yan po ay mga katanungan na ipinarating po sa kanya ng mga taong bumoto sa kanya at bumoto rin sa Duterte na sinasabing hindi po naging tugma ang kanilang ibinoto doon sa lumabas na resulta ng election. Yung mga overvotes na resulta, yung mali ang pangalan na lumabas, and of course itong hindi pagproklama ng Duterte at Party List at BH Party List, no? Kung saan ito po ay naka-align sa mga Duterte. Ito yung sagot ni George Erwin Garcia, no? Sa mga katanungan, sa mga kasamahan po ng Duterte 7 na humihingi ng manual counting. Sabi ni Garcia, kung pagbibigyan natin sila, sino po yung magbibilang? Alam mo, George Erwin Garcia, obligasyon po yan. Kasi kung malinis sana yung naging election, sana wala na pong pagre-request o kahilingan na magkaroon ng manual counting. So, nasa inyo po kung paano nyo gawin yan. Basta ang taong bayan ay humingi ng tamang resulta at mandato nyo po yan na patunayan na walang nagkaroon ng problema, walang nangyaring dayaan sa election, mga kababayan. Diba? So, thank you at yan lang po yung ating panibagong update. Mabuhay po kayo na.